Hello and welcome back to Learn with Kai. And for today's video guys ay ituturo ko sa inyo or i-guide paano mag-apply sa ating SSS Disability Benefits guys. Ayan. So paano tayo mag-apply dito? Ayan, ang una nyong gagawin guys is make it sure na naka 36 months tayo sa ating paghuhulog sa SSS guys. Ayan. So ayan ang pinakauna nating tandaan. Make it sure na naka 36 months tayo sa ating SSS account. Ayan guys, second one is punta kayo sa any branch dyan sa inyong SSS, saan malapit dyan sa inyo. Ayan, punta po kayo doon para manghingi po kayo nitong Social Security System Disability Claim Application po. Ayan. Ayan po, ito yung inyong hihingiin, ang disability claim application, at dalawa ito guys, itong ibibigay sa inyo at itong Social Security Medical Certificate. Ayan, dito po nakalagay, babasahin natin maigi dito guys, ayan, ganyan, Medical Certificate. Ayan, so ano bang gagawin natin dito sa dalawang papel na ito? Ayan, ano yung gagawin natin sa dalawang papel na ito guys? So dito sa unang papel, ang disability claim application, ay ang mag-filled up dito guys yung member ng SSS po. Ayan, so ilalagay nyo lang dito yung kanyang details, number, ayan, at personal details ang yung nakalagay dito guys, no? Ayan, so dito sa may baba naman guys, ayan yung kanyang pangalan. At kung hindi makakapirma, syempre thumb mark ang gagamitin natin. At kung makakapirma naman guys, much better, no? So, printed name and pirma lang. At dito sa baba, yung witness. Ayan, at least 2 yung witness. Okay? So, dito sa may bandang baba guys, yung stub, huwag na natin pakialaman to. Okay? So, next one guys is itong medical certificate. Ayan. Sino ang magsusulat dito? Ayan guys. So, ang magsusulat po dito ay ang doktor kung saan siya na-confine. Ayan. So, itong disability guys, ayan, ang mga pasok dito na guys, no, na mga may sakit, yung mga nagda-dialysis, yung mga may cancer, yung mga stroke, ayan, yung mga may heart problem. Ayan guys. So, dun sa may SSS, guys, no, tawag doon, disease na kung sino-sino pwede mag-avail nitong guys, SSS disability. Ayan, mababasa nyo rin po yan sa website. Ayan. So, itong medical certificate guys na papel, dadalhin nyo po ito sa medical record ng hospital kung saan po ibibigay ito at para pipil-upan po ng physician, ng attending physician ng ating pasyente. Ayan. So, second one guys is ang ibibigay sa inyo na requirements, kukuha kayo ng medical record. Ayan. Hihingi din po tayo ng medical record ng ating pasyente para po sa mga additional requirement po. Ito yung mga support documents po ng kanilang application. Ayan. First, yung medical certificate po. Ayan. Itong medical certificate guys, ayan, kunin natin ito sa medical record ng hospital kung saan na-confine yung ating pasyente. Okay, so andun lahat ng record niya sa medical record po. Ayan. Second one is yung abstract guys or discharge summary. Ayan, kukunin din natin tong abstract or medical summary. Ito po yan, ganyan. Clinical abstract or medical summary guys. Ayan. Kukunin din natin ito, i-request din natin doon sa medical record. Ayan, kasama ng kanyang mga laboratory test guys, katulad ng mga hematology, urinalysis, mga CT scan, x-ray, radiography, ayan, sa kanyang heart. Ayan, ang importante guys yung kanyang CT scan at yung kanyang radiography at ang abstract and medical certificate and mga support documents nga guys, katulad ng sinabi ko kanina, ang mga laboratory test po. Ayan. So, once na nakuha na natin ito lahat guys, doon sa medical record ng hospital, next naman guys, ay i-prepare natin yung ID ng ating SSS member po, no?
Ayan, so kukuha tayo ng kanyang dalawang valid ID. Ayan, yung mga valid guys ha, wag yung mga secondary lang. Yung mga valid po, ayan, dalawa, ipapasirox natin at lalagyan natin ng thumb mark sa kanyang baba ng ID. Katulad nitong ginawa ko guys, ayan. Ito, may thumb mark tayong nilagay dito, tatlong thumb mark. Kung hindi naman thumb mark guys, kung makakapirma naman, signature naman yung ipapalagay natin dito. Ayan po, dalawang valid ID, ayan. At, importante guys no, ayan, for example, yung ating pasyente ay hindi makakalakad or hindi makakapag-process na by itself. Ayan, so ang gagawin natin guys, kung family member ang magpa-process ng kanyang guys, application sa SSS, make it sure guys na meron tayong authorization letter. Ayan, so gagawa lang tayo ng authorization letter guys at papapirmahan dun sa ating SSS member, ayan, or thumb mark din po. At the same time, pag nag-file na kayo ng application, magpa-xerox din po kayo ng inyong ID. So, ito yung aking ID guys. Ayan, pina-xerox ko na rin with 3 signature po. Ayan, so ginawa ko. Ayan, ito po yung mga application niya. Yung mga requirements niya sa kanyang SSS Disability Application. At ang lahat ng medical record, ipapa-certified through copy natin. Nakatulong ba sa iyo ang tutorial guide na to? Kung oo, please don't forget to hit like, subscribe, and share na rin sa ating video. Bye!